informing, and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't pumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ay, good morning! Ay, naku Pangga, Friday na! Tapos na naman ang buong linggo! 'Di ba? Isang buong linggo ng pakikibaka, pagsabay sa pag-usad ng panahon, 'di ba? At malapit nang matapos ang Disyembre, lalo na ang 2024. Pero ito Pangga ha, bago matapos ang taon, ito dalhin mo hanggang 2025. Ang pag-inom ng MX3 capsule. Ayan, ang MX3 capsule, ang food supplement na may puro ang sangkap. Ito ay puro ang sangkap at walang halong kemikal. Ang MX3 capsule ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang MX3 product ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya naman umani ito ng iba't ibang award mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil ito ay proudly Philippine-made. Pagka kung meron kang katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com o di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Magandang morning, Metro and Mega Manila. Thank God, it's Friday! Mapapa-thank God it's Friday ka kung buong araw or buong linggo pinasukan mo ang iyong trabaho. Mapapa-thank God it's Friday ka kung buong linggo puro pagdurusa at pagod ang nararamdaman mo sa pinagdadaanan mo. Pero lagi mong tatandaan Pangga, kahit hindi Friday, ay ugaliin nating magpasalamat sa bawat araw na dumarating sa ating buhay. Tama! Tama! Ayan, sabi ni Archie Serrano kanina dahil nakikinig siya sa atin sa pag-endurso natin ng MX3. Ang MX3 po ay pwede mo nang ipainom. Ayan, para ma-sure tayo no, sa edad 18 years old and above. Pero kung nais mo pang malaman ng ilang pa mga katanungan at detalye tungkol sa produktong ito, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede kang bumisita sa kanilang website sa mx3ph.com o di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Mababait po ang tatawag sa iyo dyan. Ulitin ko lang ha, it's
0918-8888-693. Mababait po ang ating mga pangga dyan sa MX3 na sasagot sa inyong mga katanungan. 'Di ba? Magandang morning sa lahat ng mga papa driver natin na nakatutok ngayong araw na ito. At balita ko kanina nga ay nakatutok sa atin. Ayan, si Tulf of the Philippines. Oh, Tulf of the Philippines. Hindi, Tough of the Philippines? Tulf of the Philippines. Tiff? Grab driver. They're listening to Energy FM. Thank you. Ang spelling ay T-U-F-T. So tough? Toof. Toof. Ay nako, hello sa lahat ng ating mga papa driver. Lalo na sa mga Grab drivers na nagkalat ngayon sa Kamaynilaan. Palakpakan naman natin ang inyong mga sarili, lalo na't nagtatyaga tayo. Nagtsatsaga tayo sa napakahabang traffic. Dahil balita nga natin, pangga, talaga naman napakahaba ng traffic. Alam mo kung saan? Sa mga lugar, sa mga daraanan. Sa mga daraanan ng mga magbabakasyon papunta ng Bicol. Sabi nga sa akin ng aking kaibigan kanina na nakausap ko, talaga namang umiinit na daw ang ulo nila dahil ilang oras na daw sila sa bus. Ganoon talaga. Di ba nga ang papunta ng Legazpi, Albay? If I'm not mistaken, 'di ba? Para nasa 12 hours yata ang biyahe. Ganun yata kahaba ang biyahe. Pero mukhang madadagdagan pa 'yan, pangga, dahil nga sa haba ng traffic. Wow! 'Di ba? Intindihin na lang natin, lalo na syempre, Christmas season. Minsan lang naman tayo maipit sa ganyang lagay ng trapiko. Pero ang good news, pangga, good news. Gusto mo ng good news? Hindi ko pa naman sinasabi sa'yo, pero napapag-good news na tayo, Pero napapag-good vibes na rin tayo. Ang LRT at ang MRT ngayong araw ay magbibigay nga daw ng libreng sakay. Ewan ko kung ongoing pa rin, pero ikaw, pangga, i-share mo naman sa akin kung ikaw ay nakinabang sa libreng pasakay ng MRT at LRT. Kung ikaw ay nakinabang, pangga, ipagpasalamat mo pa rin yan, di ba? Hindi yung binigyan ka na nga, sasabihin mo, ay dapat lang yan kasi taxpayer ako. Ipagpasalamat mo pa rin kasi binigyan pa rin tayo ng libreng sakay. Ang pinakamagandang bagay sa mundo ay maging grateful tayo sa anumang tinatamasa natin, whether deserve man natin yan o hindi. Tama, pangga. Pero ito deserve na deserve ito, pangga. Deserve na deserve natin pag-usapan ito. Pero bago natin yung pag-usapan ay nais ko lang munang pasalamatan. Of course, makakalimutan ko Diyos ko. Diyos ko! Sabi ba naman ni Arman Salon? Si Arman Salon. Diba? Hindi ka Hindi ganun yan. Hindi si Arman Salon. Papasalamatan lang natin si Tita Alicia Balatbat ng Lola Nenas. Maraming salamat po sa ipinadala mong pagkain para sa ating mga guards dito sa Energy FM. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, di ba? Masarap magbigay ng pagkain sa mga taong alam mong may pakinabang sa iyo buong taon. Di ba kanina naka-live ako sa TikTok, sabi nila, namimigay ka ba ng pamasko, Tita Cora, sa mga inaanak mo? Sabi ko, hindi. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit di ako namimigay ng pamasko sa mga inaanak ko? Kasi gusto ko na respetohin at mahalin nila ako, hindi dahil sa nagbibigay ako ng pamasko at pahabs or blessings. Gusto ko mahalin nila ako dahil may silbi ako sa kanila kapag kailangan nila ng tulong. 'Di ba? Hindi dahil sa kakuriputan yon. Pero gusto ko na hindi ayokong kasing isipin na binibili ko yung respeto at pagmamahal ng mga inaanak ko, pati na ng mga pamangkin ko. Pero kung nangailangan sila at gusto nilang humingi ng tulong, pwede naman silang lumapit. Pero not to the point na talagang buhos biyaya ko. Hindi ako ganun. Hindi ako namimili ng tao, 'di ba? Ng respeto mula sa ibang tao. Ikaw, pangga, mapagbigay ka rin ba kapag Pasko? Ako kahit hindi Pasko, mapagbigay naman ako. Generous akong tao. Pero, syempre, pinipili ko din yung binibigyan ko, lalo na kung deserve naman talaga nila na mabigyan.
Pero eto pangga, pag-uusapan natin, deserve deserve kaya nila na mabigyan ng pagkakataon ang muli nilang pagsasama? Sino? Si Daniel Padilla at saka si Catherine? Deserve kaya nila ng love is sweeter than Love is sweeter than water. Ano 'yun? Pinag-halo-halo ko yung mga kasabihan. Ano ba 'yon? Love is sweeter the second time around, sabi nga nila, 'di ba? Mas matamis kaya. Pero eto pangga ha. GMA7 bukas kay Alden Richard at Catherine Bernardo na gumawa ng isang serye. Pero eto maloloka ka ha. Dahil hindi lang basta serye ang bukas ang GMA7 na pwedeng gawin ni Alden Richard at saka nitong si Catherine Bernardo. Malaki ang posibilidad na magkaroon ulit ng bonggang collaboration ng ABS-CBN at GMA7 para sa box office King and tama ng palakpak B, ang haba ha. Sa GMA7 para sa box office King at Queen na sina si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Di ba nabanggit ko na nga yan noong nakaraan, kulit nyo naman eh. Mismong ang Senior Vice President ng GMA7 na si Attorney Annette Gozon Valdez ang nagsabing very open sila sa next project nila ng ABS-CBN na pagsasamahan ng Katden. Ito'y matapos ang matagumpay na pagsasanib puwersa ng dalawang movie company sa record-breaking record. Gusto mo yung live tayo nangongorek ng sarili? Ang isang record-breaking na Hello, Love Again ni na Catherine Bernardo at Alden Padilla. hindi si Alden Padilla. Alden Richard na hanggang ngayon ay humahakot pa rin ng pera sa takilya. Kasunod nito ay maraming fans ang nagre-request na sana'y bigyan ng teleserye ang Katden at very soon habang mainit pa ang clamor sa publiko. 'Di ba? Oo nga naman. Pero eto lahat pwedeng pag-usapan, very open naman daw sila sa ABS-CBN, sabi ni Miss Annette. Maganda naman yung collab namin, sabi ni Miss Annette. Pero ang nakakaloka nito, sana daw movie para mas madali. Pero isa ang nagsisirculate ngayon, bakla, makinig kang maigi. Isang issue ang nagsisirculate ngayon, chismis or haka-haka sa internet na mukhang gagawa nga ng serye ang dalawa. Mukha lang, hindi pa ito kumpirmado ha. Pero isa daw sa pinag-iisipan na pwedeng gawin ay ang remake o Philippine version ng Queen of Tears. Alam mo, naloka ako dito kahapon nung nabalitaan ko ito. Kasi kasalukuyan kong pinapanood yung Queen of Tears sa Netflix, B. Napakaganda nun. Talaga namang pinapaiyak ako araw-araw. To the point na binivideo na ako ng jowa ko. Tapos umahagulgul ako doon dahil nga ang ganda kasi ng Queen of Tears, bakla. 'Di ba? Tapos gagawin ni Catherine Bernardo at ni Alden Richard. Ang sabi ko naman, okay naman, kaya naman siguro nila. Pero sana mamili sila ng artistang makakasama kasi alam mo dun sa Queen of Tears, kapag pinanood mo, lahat ng karakter doon may gawa, may ganap. May kanya-kanyang karakter silang ginagampanan na talaga namang tatatak sa mga manonood. Ayaw naman natin mabansagan na gaya-gaya na nga tayo tas di pa natin mabigyan ng judgment, di ba? Pero kung sakasakali man na itong si Catherine Bernardo at saka si Alden Richard gawin nila itong Queen of Tears, pwede, di ba? Ikaw pangga, ikaw na tagahanga ng Katden. Comment below nga, tingin mo bagay ba sa kanila ang Queen of Tears? O gawin na lang natin Queen of Tears to Cruz the Third. Hindi sila magiging Padre Damaso. Ayun ako, nakakaloka kapangga. Eto sabi ni Jeff Tadso, i-remake ni Alden ang, i-remake ni Catherine at saka ni Alden ang Aldab 2.0. Paano yun? Paano yung Aldab 2.0 tapos si Catherine nandun?
Para namang hindi nagtitink ng right itong si Jeff Tads. Oy, batiin ko lang nakikinig sa atin ngayon si Elizabeth Corpus, ayan, si Ochi Mendoza, Princess May Pimentel. Sino pa ba yung mga nakikinig sa atin sa ating online? Ayan, ang dami nila Yoli Ruiz, 'di ba? Ayan, si John Michael Santos. Good morning, Tita Cora. Pa-shoutout naman po para sa mga Lalamove driver. Hello sa lahat ng mga Lalamove driver. Hello po sa inyo. Ayan. Pero yun na nga, Pangga. Balik tayo dito kay Catherine at saka kay Alden. Di ba bagay naman? Di ba? Mukha namang bagay naman gawin nila talaga yung yung hello, love, again. Hindi nila gagawin yon. Mukhang bagay naman gawin nila yung Queen of Tears. Pero sana, mabigyan nila ng justice kasi maganda talaga yung yung K-drama na yun Pero speaking of Katrina, alam mo ba, Pangga, ito ay maisingit ko na rin si Daniel Padilla. Astig pa rin daw sa mga girls. Kasi nga, pinapakilig nito yung yung isa sa mga kapuso star ng pangalan ay Shobi Estrata ba yun? Pinapakilig daw niya. Pero, alam mo, nakakaloka yung mga balibalita na yan. Pero kung sakasakali man na ipares na si Daniel sa iba, why not, di ba? Bakit naman tayo hahadlang? Di ba? Eto nga si Catherine, mukhang sana matuloy, Ikaw ba Pangga, excited ka na malaman na may itutuloy na serye ang Kat din? Ako excited ako. Kung sakali gawin nila yung Queen of Tears, go lang. Di ba? Sabi ni Maria Sofia Pascual Pacifico, "Hi po, Tita Cora. Excuse me. Parang di bagay yung Queen of Tears sa Kat din. Mas gugustuhin long i-remake nilang Lalaki sa Dilim kesa Queen of Tears. Sorry po." Kanya-kanya tayo ng dyan, di ba? Kanya-kanya tayo ng opinion. Kung ayaw mo ng Queen of Tears, di ba? Pwede naman nilang i-remake yung Inday Bote, mga ganon. Di ba? Kesa namang pasamain pa natin yung loob mo, magpapasko na. Di ba? Charik. Hi po, Tita Cora, pa-shoutout po dito sa Hong Kong. Sabi ni sino ba pangalan yan? Si Ann, di ba? Salamat ulit, Tita Cora, sa pagbati, sabi ni Ochi. Ayan, magandang umaga, Ochi! Pero alam mo, yun ang pinaka-importante dyan mabigyan talaga nila ng justice. Kasi ako talaga, very particular ako pagdating sa storya at masasabi ko talaga na magaganda ang istorya na inilalabas ng mga K-drama, 'di ba? Kakaiba, 'di ba? May bago, hindi yung laging inaape, tapos maghihigante, yayaman, tapos babait, mapapangasawa yung anak ng amo, 'di ba? Ngayon lagi na lang ganun. Mapapangasawa yung anak ng amo, magkakaanak sila, tapos yung anak lalaki sa ibang lugar na hindi niya alam na talagang mayaman siya, tapos matatagpuan. Julit bakla. Ano to? Juliet Jackson live in Manila? Mas maganda yung hindi pa ulit-ulit. Kaya sana kung mabibigyan man nila ng justice ito, sana magkaroon pa ng iba pang proyekto ang Kat din, lalo na kasabi nga ng mga fans nila, 'di ba? Samantalahin habang meron pang clamor sa public, 'di ba? Well, anyway, Pangga. Yan muna ang unang bugso ng chikahan dito sa 80% ng dugsyohan. 20% ang chikahan. Ito ang Baklitas. Woo woo woo! Diba? Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, tayo pa rin ang same pero Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo